tandaan po natin, young people, remember this, okay? Ang mali ay mali kahit gusto ng lahat. At ang tama ay tama kahit ayaw ng lahat. Are you here? Yet most of the time, sa panahon natin ngayon, okay, ang crowd ang nagde-decide kung ano yung masaya at hindi. Ang crowd ang nagde-decide kung ano yung dapat gawin o hindi. Well, guess what mga kapatid? The crowd doesn't decide the standard. Sabihin nga natin, the crowd. Again, the crowd doesn't decide the standard. Si Lord ang nagsiset ng standard. Amen? Kung ano ang tama, kung ano ang maayos, kung ano ang maganda, kung ano yung mga pwedeng gawin. Hindi yung crowd. Well, sa Bible, okay? Sa Bible, ang crowd, ito yung most underrated na character sa Bible. Okay? Na madalas dinadala yung mga tao. Minsan kasi tayo, sama lang tayo ng sama sa crowd eh. Bakit lahat naman ginagawa to ah? Lahat naman ginagawa to. Lahat naman masaya. Ba't sila pwede? Ako hindi. Okay? Yung tipong nadadala yung karamihan. Kaya yung ibang mga Israelites na hindi naiintindihan si Lord ng time na yon, sumasama lang sila but they don't have the idea of fear pagdating sa Panginoon. Okay? Kaya may mali pa rin sa kanila pero ikaw, sabi mo sa katabi mo pero ikaw, okay? Alam mo yung mali kasi alam mo yung tama. Okay? At gagawin natin yung tama kasi hindi natin ginagawa yung mali. Kaya itigil natin lahat ng mga bagay na meron tayo na alam natin na nagpapalungkot kay Lord. The moment na lumabas tayo dyan, alam na natin yung mga gagawin. It's the fear of the Lord na pag nawala ito, hear me out, pag nawala ito sa buhay natin, wawasak ito ng buhay. Wawasak ito ng kinabukasan. Pag nawala ito sa atin, wawasak ito ng pangarap. Kasi gagawin mo lahat ng bagay na mali at ayaw ni Lord. Kaya young people, if you really want to continue na sa relationship natin kay Lord, if you really want to serve Jesus after this camp, magpatuloy, maglilingkod at mamahalin si Lord, fear the Lord. Okay, sabi mo sa katabi mo, fear the Lord. If you really want to continue, gusto mong magpatuloy, gusto mong maging maayos, maging tama yung relationship na, yung buhay natin sa harap ni Lord, gusto mong magpatuloy yung relationship mo kay Lord, fear the Lord. Kasi hindi mo gagawin yung ayaw niya. At gagawin mo yung gusto niya. Amen po ba? Amen? Okay? So again, number 1 is fear the Lord. Kaya mga kabataan, gawin natin to. Kaya ingat tayo sa minsan lang naman. Ingat tayo sa maliit lang naman. Ingat tayo sa minsan lang naman to Ngayon lang naman to. Mga small compromises, mga small sacrifice na akala natin okay lang, akala natin wala lang, pero pag pinagsama-sama mo yung compound interest ng mga to, makikita mo ang laki ng epekto sa relasyon mo kay Lord. Konti lang naman. Minsan lang naman. Pero pag yung compound interest, pag makikita mo ang laki ng epekto sa relasyon mo kay Lord. Kaya powerful ang early churches. Again, kaya powerful ang early churches kasi meron silang takot kay Lord. Okay? Iba ang taong may takot kay Lord. Nakakapag-serve. At nape-preserve ang buhay nila, ang calling nila, ang ministry nila at ang family nila. Hindi man tayo nakikita-kita lagi. Hindi man tayo nakikita, pero pag andun yung takot na may respeto, itong fear of the Lord, na may halong pagrespeto at pagmamahal kay Lord, hindi mo gagawin yung mali. Gagawin mo yung tama. Kasi may takot ka kay Lord na may paggalang. Amen po ba? Amen? So number 1, fear the Lord. Okay, gawin nating lifestyle ito. Gawin nating culture ito. Gawin natin na tanungin natin lagi si Lord na, Lord, dapat ko bang gawin to? Lord, tama pa ba tong ginagawa ko na to? Lord, okay ba tong bagay na to? Okay? Kasi pag meron kang ganun, alam mo yung gagawin mo At alam mo yung mga hindi mo gagawin. Kaya number 1, fear the Lord. Number 2, okay? Number 2, sabi niya sa verse, now fear the Lord and serve Him with all faithfulness and throw away, sabi niya,
the gods your ancestors worship beyond the Euphrates River and in Egypt. So there's a reason bakit sinabi ni Joshua yung dalawang lugar. So number one, ano yung number one? Fear the Lord. Number two, choose the Lord. Sabihin nga natin, choose the Lord. Okay, sabi niya dyan sa verse, throw away the gods. Dami kasi nilang Diyos-Diyosan. Kaya sabi, throw away the gods your ancestors worship beyond the Euphrates River and in Egypt. Tandaan po natin, kung gusto natin mag-serve kay Lord, may mga kailangan tayong bitawan. Again, kung gusto natin mag-serve kay Lord, may mga kailangan tayong iwan. May mga kailangan tayong bitawan. Kaya sabi sa verse, throw away the gods. Napakalaki ng part ng lugar nila sa pinag-uusapan nila nung time na yun. Again, kanina ko pa sinasabi yung lugar. So kanina, kita natin, andyan yung lugar ng promise. Pero dito sa part na to, okay, ang ganda ng lugar kasi yung mga Israelites, marami silang Diyos-Diyosan. Take note, galing sila sa Egypt. At before sila mapunta sa Egypt, meron silang sinasabi dyan, beyond the Euphrates River, yung mga Diyos-Diyosan ng tatay nila na pinapasa sa kanila. Alam niyo yung mga idea ng anting-anting, di ba? Ano yung usual na ginagawa? Pag mamamatay ni Lola, pinapasa sa apo or sa kung sino sa anak, right? Ganun yung ginagawa nila sa Diyos-Diyosan. Okay? Kaya yung mga Diyos-Diyosan ng Euphrates River pa lang, umabot sa kanila. Why? Pinapasa. And guess what? Pagdating nila sa Egypt, na napakaraming mga Diyos-Diyosan na meron, sino ba yung mga Diyos-Diyosan ng Egypt? Yung sun god na si Ra, sino pa? Kalimutan niyo ba eh? Yung Ra, di ba? Si Anubis, mga ganong klaseng mga Diyos-Diyosan na naniniwala sila, the more na mas marami kang Diyos-Diyosan, the more na mas maraming magbe-bless sa'yo. Andyan pa ba tayo? The more na mas marami kang Diyos-Diyosan, the more na mas maraming magbe-bless sa'yo. Ganun yung thinking ng Egypt eh. And for how many years silang nasa Egypt, nakuha nila yung ganung thought. Nakuha nila yung ganung idea. Kaya kung sasabihin ni Jesus, kung sasabihin ni Lord na gawin niyo akong Diyos, para siguro sasabihin lang nila kay Lord na, sige Lord, dagdag ka namin sa collection. Andyan pa ba tayo? Parang collection, di ba? Sige Lord, dagdag ka namin sa collection. But no! Kaya sabi ng Lord sa kanila, you must have no other gods before me. Okay, you must have no other gods before me. Sabi ng Lord na, hindi sa idadagdag nyo ko, dapat wala ako lang. Amen? Andito yung part ng pagpili. Ito na yung part ng pagpili. Napipiliin pa natin tong mga ganito. Katulad nung sa kanila, pinapapili sila ni Joshua eh. Tapon nyo yan, idagdag nyo si Lord, o kayo yung itatapon. Parang ganun yung labas. Andyan pa ba tayo? Okay? Itatapon nyo o kayo yung itatapon. Parang ganun eh. So, dito sa part na to, okay, meron silang mga Diyos-Diyosan, both Egyptian idols and Chaldean idols. So, tinatago pa rin nila tong mga idols na to. Kaya sabi ni Joshua, you choose. Itatapon nyo yan, okay? Itatapon nyo yan or else. Dahil dun sa lugar na yon, everyone, dun sa lugar na yon, it is the same place. Hear me out. Sana makuha natin tong maganda ano to. It is the same place na pagbabalik kayo sa Genesis chapter 35, dun din tinapon ng mga ancestors nila yung maliliit na Diyos-Diyosan. It's the same place na dun tinapon ng mga ancestors nila yung mga maliliit na Diyos-Diyosan. Tinapon nila doon, hinukay nila doon. Now, pagdating ng Joshua, nung nandun na sila, nung nasa promised land na sila, it's the same place, it is the same time, it is the same circumstances na, sige, mamili kayo. Pipiliin niyo si Lord o hindi. Pag pipiliin niyo si Lord, itatapon niyo lahat. Pag pipiliin niyo si Lord, iiwan niyo lahat. Pag pipiliin niyo si Lord, ano yung tawag nito? Ihuhukay niyo lahat. Or, iiwan nyo si Lord. Are you here? Are you here? Gusto natin mag-serve kay Lord pagkatapos ng camp na to? Gusto natin magpatuloy kay Lord pagkatapos ng camp na to? May mga dapat tayong bitawan. Kailangan nating mag-decide sa sarili natin, hey, I will choose Jesus. I will serve Jesus. I will love Jesus.
Kaya may mga dapat akong bitawan. Andyan pa ba tayo? Andyan pa ba tayo? Hear me out, young people. Hear me out. Yung mga Diyos-Diyosan na hindi natin kayang bitawan, yan yung mga Diyos-Diyosan na kung saan magbabow down at magbabow down tayo. I'm not talking about Diyos-Diyosan. But those things na hindi natin kayang i-let go, those things na patuloy tayong binabalik dun sa dating tayo, those things na hindi natin kayang i-give up para kay Lord, yan yung mga bagay na maglalayo sa atin kay Lord. Tapingin mo nga yung katabi mo. Tapingin mo siya, sabihin mo, okay ka lang. Okay. Gusto nyo pa ba yung pinag-uusapan natin? Amen. So, tuloy natin. Okay? Ituloy natin. Sabi ni Joshua, ilibig natin yung mga Diyos-Diyosan na to. So, isang remarkable na sinabi ni Joshua dito, na pinapapili niya kay Lord is yung verse. Sabi niya dyan, Joshua chapter 24 verse 23, sabi niya, he said, so medyo dulong part na to ng chapter. Sabi niya, he said, then put away the foreign gods that are among you and incline your heart to the Lord. Okay? Incline your heart to the Lord. Sabi niya, ilapit mo yung sarili mo sa yung puso mo kay Lord. Sabi niya, now, pwede pala, okay? Pwede pala yung ganun, na nandun sila pero ang layo ng puso nila kay Lord dahil sa Diyos-Diyosan. The foreign gods. Okay? Pwede pala yung ganon na naglilingkod ka kay Lord pero malayo yung puso mo sa Kanya. Pwede pala nung panahon na yun na Israelita sila pero hindi sila masaya. Pwede palang nasa church ka, nag-church ka pero yung puso mo wala na. How? Pag may iba nang nagmamayari. Pag may iba nang humahawak. Pag may foreign gods na. Tignan mo nga yung katabi mo. Tignan mo nga yung katabi mo. Mukha ba siyang foreigner? Hindi naman, okay. Hindi naman siya mukhang foreigner, okay. So again, pwede pala na nandyan ka, pero yung heart mo malayo kay Lord. Yes, paano? Pag may foreign gods na sa loob. Dahil pwede kasi na pinipili natin mag-church, pwedeng pinipili natin kumanta, pwedeng pinipili natin na umattend, na mukhang pinipili natin si Lord, pero ang totoo, minsan ang layo na natin. Paano? Pag may foreign gods na. Tignan mo nga ulit yung katabi mo. Tignan mo nga yung katabi mo. Ayan, nagmumukha na siyang Pilipino. Okay? Ayan, medyo Pilipino na. Okay? Dahil dapat, tandaan natin, ang puso natin naka-incline kay Lord. Hindi sa tao. Hindi sa praises ng tao, hindi sa wealth, at hindi sa mga bagay na pwedeng i-offer ng mundo sa atin. Kasi, hear me out, hindi pwedeng si Lord ang pinipili mo, pero dala mo pa din yung pagbibisyo. Hindi pwedeng si Lord ang pinipili mo, pero dala pa rin natin yung mga secret sins natin. Mga secret sins natin. Hindi pwedeng pinipili natin si Lord, pero dala pa din natin yung mga kalokohan natin. Hindi pwedeng pinipili natin si Lord, pero may sideline pa tayo sa demonyo. Tingnan mo nga yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, hindi ikaw yun. Okay? Okay, so again, okay, dahil hindi natin kaya mag-serve kay Lord, habang may mga hawak pa tayong mga Diyos-Diyosan sa buhay natin. Okay? Habang may mga hawak pa tayo sa Diyos-Diyosan sa buhay natin. So kanina pa natin pinag-usapan itong Diyos-Diyosan. Wala naman kami ibang pinaniniwalaan na Diyos. Si Lord lang naman. Well, ang Diyos-Diyosan, hindi siya literally na parang pinaniniwalaan natin maliban kay Lord. Though kasama yon, pero ito din yung mga tao, bagay, at mga pangyayari na mas mahal natin kesa kay Lord. Na mas iniingatan natin kesa kay Lord. Na mas pinagkakatiwalaan natin kesa kay Lord. Kaya kung balak nating mag-serve kay Lord, kung gusto nating mag-serve kay Lord, may mga bagay tayo na dapat iwan. May mga bagay tayo na dapat tanggalin. Kailangan nating mamili. Hindi pwedeng dalawa. Sabi mo sa katabi mo, hindi pwedeng dalawa. Okay? Isa lang yung pipiliin natin. Dahil nung sinabi ng Lord sa mga Israelites na I am your Lord God, He is dead serious na dapat siya lang. That's why Joshua did.
nilagay sila ni Joshua sa part na pinakita ni Joshua yung mga nangyari. Kung pipiliin na nila si Lord na yung mga laban na pinanalo ni Lord. Yung mga kaaway na drive out ni Lord. Yung mga army na nasa harap nila pero hindi umubra dahil kay Lord. Yung mga Egyptian na dahil kay Lord na wala sa likod. Kapatid, it's the same thing that we have sa buhay natin. Those problems that we have na tinugunan ni Lord. Mga batas na akala natin hindi na natin maitpapanalo pero sumagot si Lord. Yung mga blessings na inakala natin hindi na darating. Yung mga promise ni Lord na natanggap natin this year. Pag pinili mo si Lord, lahat ng mga bagay na yun, mararanasan at mararanasan natin. Amen? Amen? Mararanasan at mararanasan natin. Pero pag hindi, sabi nga natin pag hindi, basahan natin yung verse. Sabi niya, next slide. Pag hindi daw natin sinunod si Lord, sabi niya, Joshua chapter 24 verse 19 to 20, sabi niya, Joshua said to the people, you are not, basahin natin sabay-sabay, 1 to 3. Joshua said to the people, you are not able. He is holy. He is jealous God. Okay? He will not. And your sins, ano daw susunod? Yung medyo naka-highlight. 1 to 3, if you forsake the Lord and serve the foreign gods, He will turn and bring disaster and make an end of you after He has been good to you. Pagkatapos naging mabuti ni Lord. Pagkatapos pinakita ni Lord yung pagmamahal niya sa camp na to. Paglabas mo, iiwan mo siya. Chuchugihin talaga tayo ni Lord. Nandiyan pa ba tayo? Okay? Sabi mo sa katabi mo, kawawa ka. The moment na pinili natin yung mga Diyos-Diyosan, the moment na pinili natin yung mga bagay na nagpapalayo sa atin kay Lord, that's the moment. Kawawa buhay natin. Kawawa tayo. Okay? Kawawa, sayang yung buhay natin pag hindi natin pinili si Lord. Question. Hanggang saan ka dadalhin ng pagpili mo kay Lord? That's the good question. Hanggang saan ka kakapit? Hanggang saan mo siya hindi bibitawan? You see, mga kapatid, we have a tendency to make others as our idols. Ang masama pa nun, minsan, hindi natin alam. Minsan, hindi natin napapansin. I'm not saying na masama ang career. I'm not saying na masama ang reputation. I'm not saying na masama ang success or money or job or the people around us or whatsoever. Don't get me wrong. Hindi masama yun. Pero pag si Jesus ang pinag-usapan, sabi ng Bible, you will consider everything lost to gain more of Christ. Na sana pag pinapili tayo between anything sa mundong ito or si Jesus, dapat si Jesus ang pipiliin mo. Sabihin mo nga, si Jesus ang pipiliin ko. Lakasan natin, sabihin natin, si Jesus ang pipiliin ko. Na i-deal natin yung mga bagay sa mundo na to sa paraan na mas makikilala natin si Lord. At mawala man lahat ng mga bagay na galing sa mundo, hear me out, at lahat ng mga ino-offer nito, hindi mawawala ang kasiyahan mo, hindi mawawala ang peace mo, hindi mawawala ang buhay mo. Bakit? Si Jesus ang buhay mo. As the saying goes, Christ is enough. Amen? Christ is enough. Sabi nga Matthew chapter 6 verse 33, seek you first. Again, God wants to fill your life. Sabi mo nga sa katabi mo, God wants to fill your life. Okay? Gustong punuin ni Lord yung buhay mo na puno ng happiness, puno ng joy, puno ng peace. But all these things will only come pag sinik natin si Lord. Again, He is dead serious pagdating sa'yo. So minamahal ka ng sobra ng Lord, hear me out, minamahal ka ng sobra ng Lord to the point na magsiselos si Lord pag iba ang nagiging priorities natin. Why? For He is a jealous God, sabi ng Bible. Lalo na pag nakakalimutan natin siya. Pero pag ginawa mo siyang priority ng buhay mo, you will be amazed na lahat ng gusto mo will fall into their own places. It will fall into their perfect places. Kaya pag lagi mong hahanap, tandaan mo to,
Pag lagi, next slide, tandaan natin to, pag lagi mong hahanapin sa tao yung attention, yung validation, at yung affirmation para ma-feel mong validated ka, mamamatay ang puso mo sa rejection. Again, pag lagi nating hahanapin sa tao yung attention at affirmation para ma-feel nating validated tayo, mamamatay ang puso natin sa rejection. Kaya wag mong gawing Diyos yung dapat tao lang. Wag mong gawing Diyos yung dapat bagay lang. Okay? Kawawa tayo. Kaya gusto ni Lord, number 1 siya sa buhay mo. Again, hindi selfish si Lord. At kailanman hindi siya naging selfish. Gusto niya yung the best para sa'yo. And seeking Him is the first key. Seeking Him is the key. Name it, mga kapatid. Name it, young people. Name it. Anong gusto mo? Name it. Sabihin mo lahat ng gusto mo, name it. Basta unahin mo si Lord. Di ba? Na ako naniniwala, pag puno ka ng sarili mo, sayang ka. Pero pag puno ka naman ng about kay Lord, kaya mong lumaban. Amen? Kaya mong piliin si Jesus. Hear this one, pag may inalis ka sa buhay mo pero wala kang pinalit, ibabalik at ibabalik mo yung bagay na yun. Kaya dapat, lagi mong pinipili si Jesus. Araw-araw, oras-oras sa buhay natin. Amen? Kasi there will be time paglabas natin, oras-oras yung mga bagay na mararanasan natin. Oras-oras yung mga bagay na pwede mag-cause para lumayo tayo kay Lord. But hear this one. Dapat, lagi natin pinipili si Jesus. Araw-araw sa buhay natin. Andyan pa ba tayo? Kung sa tao nga, kaya mong sabihin na kaya kitang piliin araw-araw. Paano pa kay Lord? Andyan pa ba tayo? Grabe, no? Parang malit pagdating doon, di ba? So again, okay? Araw-araw natin pipiliin si Lord. Kasi kung wala tayo kay Jesus, young people, pag wala tayo kay Jesus, we are nothing. Dahil ang dami nang nagsabi na there is something missing in my life. Parang pakiramdam mo na parang wala kang kwentang tao in a sense na parang may kulang sa'yo. Mind you maraming mga tao loaded ng pera, loaded ng bisyo, loaded ng mundo, yet still, they feel empty. Na kahit nasa iyo na ang lahat at minamahal kang tapat, pag wala si Jesus sa buhay mo, sayang ang lahat. Sayang ang lahat. Indeed, apart from Jesus, we are nothing. And without Jesus, okay? Without Jesus, we are nothing. Na si Jesus, He is better. Sabi mo nga, Jesus is better. Okay? Jesus is better than this world. Jesus is better than being known. Jesus is better than being powerful. Jesus is better than being secure. Jesus is better than this life. And nothing and no one will ever satisfy you. Si Jesus lang. Sabihin mo nga, si Jesus lang. Kaya tandaan natin, choose Jesus. Choose Jesus. Lagi nating lagay sa sarili natin. Gusto nating lumago sa relationship natin kay Lord paglabas natin. Gusto nating mag-serve. Well, guess what? Kailangan nating piliin si Lord araw-araw sa buhay natin. Kailangan nating piliin si Lord araw-araw sa buhay natin. Kahit minsan mahirap na, kahit minsan masakit na. Well, ganoon naman talaga sa love, di ba? Hindi lahat cloud 9, minsan cloud burst. Kaya again, ano man ang situation, ano man yung pagkakataon, again, always choose Jesus. Amen? Minsan may mga minsan may mga, kumbaga sa multiple choice, may mga mas magaganda at tamang sagot, pero lagi, again, Jesus, okay? Jesus is the key for us to have not a perfect life, pero yung buhay na kasiya-siya at ganap. Amen po ba? Amen. And number 3, but before I go to number 3, okay? And before I go to number 3, okay? So, number 1, ano yung number 1? Number 1 is? Okay, ulitin natin. Number 1 is? Number 2 is? Serve the Lord. And number 3, okay? And number 3, sabi niya sa verse now, sabi niya, okay? Now, fear the Lord and serve Him with faithfulness. Throw away the gods your ancestors worship beyond Euphrates River and Egypt. And ano daw po, sabay-sabay natin basahin lahat. Number 3, and? Number 3, serve the Lord.
Number 3, serve the Lord. There was a man, sabi, don't think that your service for the Lord is done till your life is done. Again, there was a man said, don't think that your service for the Lord is done till your life is done. Ang ministry at paglilingkod kay Lord ay lifetime. Sabihin nga natin lifetime. May katapusan man ito, pero sa katapusan na din ng buhay natin. May katapusan man ito, pero sa dulo na ng buhay natin. And si Joshua, malapit-lapit na si Joshua sa part na to. Medyo matanda na siya. He came back to Shechem, na kung saan nanggaling doon si Joshua, nanggaling doon si Abraham, nanggaling doon si Jacob. Nung binigay yung promise noon sa isang tao lang kay Abraham, pero ngayon, isang buong bansa na silang nandun. Nung una, 2 lang, mag-asawa, pero ngayon, isa na lang, ay isang buong bansa na. And it seems like, sinasabi ni Joshua sa mga tao, tignan mo kung hanggang saan ka dinala ni Lord. Noon, gustong-gusto natin ginagawa yung mga bagay sa labas. Noon, parang ayaw natin ng church. But here you are right now, worshiping Jesus. Nagde-decide na piliin si Lord. Nagde-decide na mahalin si Lord. Na ang layo na natin kumpara natin noon. Andyan pa ba tayo? Ang layo na ng buhay natin noon. Kasi nakilala natin si Jesus sa buhay natin. Kasi nakilala natin si Lord sa buhay natin. And seems like sinasabi ni Joshua yon, ngayon kilala mo na si Lord, mahal mo na si Lord. Sino dito nagsasabi mahal niya na si Jesus? Sino dito nagsasabi mahal niya na si Jesus? Diba? Ngayon kilala mo na si Lord, ngayon mahal mo na si Lord. Ang tanong, maglilingkod ba tayo kay Lord? Ang tanong, maglilingkod ba tayo kay Lord? That's the question. Okay? Yun yung $1 million question. Marami nun, kala Joshua that time, ang pagpili kay Lord, ang pagsiserve kay Lord, it seems unreasonable pagdating sa kanila. Mahirap sa kanila. Wala silang planong sumunod pero may plano silang magwala. Wala silang planong sumunod pero may plano silang magkasala. Dahil para sa kanila, undesirable ang pagsunod kay Lord. Pero pag talagang mahal mo si Lord, at desidido ka na piliin si Lord sa buhay mo, at desidido ka na maglingkod kay Lord, kaya mong i-deny ang sarili mo. You take up the cross and you start to follow Jesus in your life. Are you here, young people? Again, there's a lot of things na pwedeng kumuha ng attention natin and all. Pero always remember, serving Jesus is the best. And here's the catch. Sales talk ang labas ni Joshua. Sales talk ang labas ni Joshua na sinasabi niya na pag sumunod ka kay Lord, ito yung mapapala mo. Ito yung pagpapala mo. Kaya sa mga numbers, ang daming sinabi ni Joshua. Nireview niya yung mga ginawa ng Lord sa kanya. Na parang sinasabi, ayan, nakalaya kayo sa Egypt nang wala kayong ginawa. Nakatawid kayo sa Red Sea nang wala kayong ginawa. Nakasurvive kayo sa wilderness nang wala kayong ginawa. Nakarating kayo sa promised land nang wala kayong ginawa. Napabagsak nyo yung walls of Jericho nang wala kayong ginawa. Ano pa? Kumain at namumuhay na sa pangako ni Lord, okay? Yung mga tao na wala man lang silang ginawa kundi magreklamo. And they always said, Lord, dinala mo lang ba kami dito para mamatay? Yet time after time, the Lord proved them na hindi yun yung gusto ni Lord. Ang gusto ni Lord, kilalanin nila si Lord. Na lumapit kay Lord. Na mag-serve kay Lord. Because ever since, wala naman silang ginawa. It is the Lord na makikita natin sa buhay natin. Nakasurvive tayo ng pandemic na wala tayong ginawa. Ang daming mga problema sa buhay natin na na-survive natin. Mga battles that we won.
All the things that we deal in our life na akala natin forever tayong makukulong dun. Yet here we are right now, listening to the word of the Lord and deciding, Lord, papatuloy ako paglabas ko ng camp. Papatuloy ako paglabas ko ng camp. Yun sabi ni Joshua, pinagpapala kayo ni Lord at namumuhay kayo sa kanyang mga pangako na wala kayong ginagawa. Kaya ngayon, ang gagawin nyo, since wala naman kayong ginagawa, parang ganun yung sinasabi ni Joshua since wala naman kayong ginagawa, ito na lang yung gawin nyo. Ano? Decide. Magsaserve ka ba kay Lord o hindi? Decide. Choose. Sabi ni Joshua, serve the Lord. Kaya ngayon, papipiliin kayo ng Lord. Na siya ba na simulat sa pool, nandyan para sa'yo, o yung mundo na patuloy na kinokonsume yung pagkatao mo. Again, pinapapili kayo ni Lord. Siya ba na simulat sa pool, nandyan para sa'yo, o yung mundo na patuloy na nginungudgud ka sa kasalanan at kinokonsume yung pagkatao mo. It is for you to decide. Kaya po ang paglilingkod kay Lord, hindi lang basta leap of faith. Again, ang takot kay Lord, ang pagpili kay Lord, at ang paglilingkod kay Lord, hindi lang ito basta leap of faith. O yung walang kasiguraduhan bago sila china-challenge ng Lord na mag-serve. No. It is their everyday decision. Ganun din sa atin. It is our everyday decision na lagi mong sasabihin, I will fear the Lord, I will choose the Lord, and I will serve the Lord. Everyday decision. Sabi mo sa sarili mo, everyday decision. Hindi to one-time event. Hindi to basta leap of faith tapos tsumamba ka. Hindi. Hindi ito yung bagay na parang sana. No. It's a decision. Pinapapili sila ni Joshua. The same thing na sinasabi ko sa ating lahat ngayon. You decide. Walang sapilitan. Pero may pilian. Kasi ang pangit nung napili ka lang para mag-serve. No, yung sabi kasi ni tate, yung parang napilit ka lang, sabi kasi ni nanay. Sabi kasi ni no. Bakit yung ganun? Walang sapilitan pero may pilian. Kaya po ang pagsaserve kay Lord, hindi ito para sa mga nagpapakyut lang sa church. Hindi ito pwede sa mga cute. Tignan mo yung katabi mo, cute ba siya? Okay, wag mo nang anahin, okay? Again, pwede ito sa mga cute pero hindi sa mga pa-cute lang. It's not about posting Bible verse in your story pero wala namang obedience sa private life. Wala namang obedience pagdating sa private life. Kung dati gusto mo lang mag-serve dahil gusto mong mapansin o sumama lang sa tropa, pero after this camp, sabihin mo nga sa katabi mo, after this camp, again, kung noon gusto mo lang magpasikat or mapansin, pero after this camp, mapapalitan yan ng, Lord, gamitin mo ako kahit mahirap, kahit hindi ako sikat, kahit hindi ako nakikita. Dati madalas sinasabi natin, Lord, mag-o-obey ako sa iyo kung madali. Pero dahil naranasan mo itong ginawa ng Lord sa camp, and after this camp, noon sinasabi mo mag-obey ako sa iyo, Lord, pag madali. Ngayon sasabihin mo, Lord, kahit masakit, kahit mahirap, magsaserve ako sa iyo. Amen? Amen? Kahit minsan ang sakit, kahit minsan hindi ako napapansin, sige Lord, go lang. Si Joshua, walang training, walang degree. Okay? May spiritual experience, pero pagdating sa pagiging leader, hindi siya qualified. Pero mahal niya si Lord. Patandaan natin, pag mahal mo si Lord, pwede kang mag-serve. May assignment ka. Because tandaan natin, ang Christianity, it's not a show to watch. It's a mission to carry.
Sabihin nga natin, mission to carry. It's a mission to carry. Kilala natin si Apostol Pablo. Si Apostle Paul. Kung titignan natin yung papel niya, yung resume niya, yung curriculum vitae niya, tingnan natin, disqualified. Dating persecutor, dating pumapatay ng Christian, kakakilala pa lang kay Lord. Pero sabi nga, as the famous saying goes, God doesn't qualify. God doesn't call the qualified. He qualifies the called. At yung encounter mo kay Lord sa camp na to, sino dito na encounter niya si Jesus? Taas ang kamay. At yung encounter mo kay Lord sa camp na to, ito ay nagpapatunay na tinatawag ka ni Lord. Not necessarily magpastor, pero kung yun ang pagkatawag ni Lord, why not? But God is calling you, saying, knock. It's time for you para mag-serve. Tignan mo nga yung katabi mo. Hindi habang buhay pang camper yan. Hindi ba habang buhay pang camper yan? Malay mo yung iba sa inyo susunod na magiging counselor. Tignan mo nga siya, ayan. Magiging susunod na. O baka yung iba magiging susunod na marshal, ayan. Sige, i-upgrade natin. Baka yung iba pwedeng maging head counselor, ayan, yung head ng mga counselor. Pwede yung iba head ng marshal. Tignan mo, mukha ba siyang pwedeng maging head ng marshal, yung nagpapagalaw sa lahat ng marshal? O baka yung iba head camper. Meron ba yun? Head camper, head ng mga camper. Walang ganun, di ba? So again, di ba? Again, hindi habang buhay camper ka. There will be time, at some point in your life, tatawagin ka ng Lord to do something. To do extraordinary things sa pagsaserve kay Lord. Kaya real talk, stop saying na wala pa akong alam. Bago pa lang ako eh. Wala, pastor, hindi pa ako ready, nakakahiya. The moment na nakilala mo si Jesus, you are already equipped to testify. To say to other people na nasa labas, dati ganyan din buhay ko. Pero nakilala ko si Lord. Here I am now. Kaya sinasabi ko rin sa'yo, kilalanin mo din si Jesus. Again, the moment na tinanggap mo si Lord, you are called to testify. You are now equipped para mag-testify. Kaya sana kung may testimony pag sa Sunday service or sa W group natin, tayo yung mauuna. Salamat sa Lord kasi ganito yung ginawa ng Lord sa akin sa camp. Kasi tinuruan ako ng Lord sa camp, pinago ako ng Lord sa camp, tinama ako ng Lord sa camp. Kasi tandaan mo, ulitin ko, tinataas ni Lord yung standard. Yung apoy mo hindi pang camp lang. Yung pagpapakita natin hindi pang event lang. Are you here? You are called to serve Jesus. Not yourself, but to serve Jesus. You are not just meant to attend. Hindi ka nakakilala kay Lord para umattend lang. You are meant to contribute. Sabi mo sa katabi mo, may i-contribute ka. Hindi pera. Pwede, pero hindi. You are meant to do something. You are meant to serve Jesus. Kaya ang tanong, anong team sa anong team ka ngayon? Pag wala pa, after nitong camp na to, galaw-galaw. Anong ginagawa mo sa ministry ngayon? Pag wala pa, after nito, lapit-lapit sa mga ministry head. Dahil hindi ka tinawag para lang maupo sa back row every Sunday, tinawag ka para tumayo. Sabi mo sa katabi mo, tinawag ka para tumayo. Again, young people, tinawag tayo para tumayo. Tinawag tayo para mag-serve. Tinawag tayo para mag-shape. Tinawag tayo para mag-disciple. There's a spot on you sa team ni Jesus. Are you here? Uulitin ko, there's a spot on you sa team ni Jesus. Hindi ka bench warmer. Hindi ka pangalawa lang. Pang first five ka. Sabi mo sa katabi mo, pang first five ka. Hindi ka pampainit ng upuan. Okay, tandaan natin, ang ministry, ito yung ito yung madalas thinking ng lahat eh. Ito yung stereotype eh. Ministry is pang matagal lang. Matagal na ako kaya pwede ako dyan. No! Ministry,
is para sa daw ang ministry? Next slide. Ang ministry para sa mga willing. Sino dito willing? Ang ministry para daw sa mga willing. Paano willing? Kahit kabado, basta handang sumunod para sa iyo ang ministry. Amen? Ano daw? Para kanino pa daw? Sa mga available. Sino dito available? Para saan daw ang available? Kahit busy pero nagmamanage ng time para kay Lord, pwede sa iyo ang ministry. Amen? And last, the mobilize. Hindi lang nakaupo, kundi handang kumilos. Amen? Hindi pa kumikilos. Siguro kasi bago pa lang kakapasok ng church pero handang kumilos para sa iyo ang pagsaserve kay Lord. Amen? Sa loob at sa labas ng church, you have a part. You are on God's team. Kaya may kailangan kang ipanalo. Ano yon? Yung pagsaserve natin kay Jesus. Kaya you decide na paglabas natin dito sa gate na to, starting today, you will decide, Lord, magkakaroon ako ng fear sa'yo. Kaya hindi ko gagawin yung mga mali kasi alam ko yung tama. Lord, pipiliin kita araw-araw. Kahit minsan ang hirap, kahit minsan magulo, kahit minsan against yung mga tao sa paligid ko, kahit minsan tinatawanan ako, yes, go lang Lord, pipiliin kita. At Lord, magsaserve ako sa'yo. Kasi isa naman ako dyan eh. Available naman ako, Lord. Available naman ako, Lord. Now, what's your excuse? What's your excuse? Kung hinihintay mo muna maging perfect ka bago ka gumalaw, hindi ka makakagalaw. At hindi ka na makakagalaw. Kaya the next time na may opportunity, kahit simpleng hosting lang, o prayer time, o pagwe-welcome sa mga newcomers, don't say na, baka hindi ako pwede. Instead, Lord, baka ito na yung chance ko para maglingkod sa'yo. Amen. Baka ito na yung chance ko para gawin ko yung part ko. God is not looking for the most experienced. He is looking for the most available. Mas gusto ni Lord yung availability kesa dun sa mastery. Ministry is not about position. It's about participation. Now, sino dito magpa-participate? Amen. Magpa-participate tayo. Kasi tandaan mo to, mahihirapan mo talagang piliin. Mahihirapan talaga natin piliin si Lord hanggat hindi natin naiintindihan kung paano kanya pinili. Mahihirapan talaga nating mahalin si Lord hanggat hindi natin naiintindihan kung gaano kanya kamahal. At hindi pwedeng nagserve ka kay Lord hanggat hindi mo naiintindihan kung anong ginawa ni Lord just to win your heart. Pero dahil nakaranas tayo ng camp na to, nakita natin kung paano tayo minahal ni Lord. Nakita natin kung how far the Lord's willing to do para ma-win yung heart. Ngayon, kaya na nating piliin si Jesus. Amen. Kaya na nating mag-serve kay Jesus. Amen. Sabi mo nga sa katabi mo, mag-serve ka kay Jesus. Okay, kapatid, go signal na to. Structure, young people, structure your life for obedience and execution. Because only action changes things. At ang faith, action word yan. At pagdating dito sa paglilingkod kay Lord, there's no such thing as try. Na pag-try ko lang, pag hindi ko kaya, hindi ko nagagawin. No. It's a decision. Again, you will never possess what you are not willing to pursue. Na we claim na mahal natin si Lord. Na pipiliin natin si Lord. Na patuloy natin siya paglilingkuran at patuloy natin siya susundin. If so, then decide for yourself this day. Choose today. Serve the Lord. Maging pangarap mo yung pangarap ni Lord sa buhay mo. Again, this is not whether you like it or not. This is a must. Serving Jesus is a must. It's a matter of whether mag-o-obey ka kay Lord o hindi. Magiging obedient ka o hindi. Wala yung feel ko eh. Wala din yung bata pa ako eh. Wala din yung bago pa ako eh. No. Wag na tayo dun sa hindi tayo sure paglabas natin ng camp. Again, Jesus is raising the standard. Hindi na tayo ganun. Na pagkatapos ng camp na to, magiging maapoy pa rin tayo kay Lord. Magpapatuloy pa rin tayo kay Lord.
at maglilingkod pa rin tayo kay Lord. Amen? Tanda, sabihin mo sa katabi mo, yung apoy mo hindi lang pang-camp. Kasi maglilingkod na tayo kay Jesus. So ano yung tatlong bagay? Ano yung tatlong bagay again? Ano yung tatlong bagay? For if we want to serve Jesus after this camp, if we want na magpatuloy yung relationship natin kay Lord after ng camp na to, number 1, number 2, choose the Lord. Number 3, serve the Lord. Number 3, serve the Lord. And that's my conclusion. Grabe yung word ni Joshua dito. But if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourself this day whom you will serve. Young people, dami nating naranasan sa buhay natin. Now it's for you to decide this day whom you will serve. Babalik ba tayo sa dati? O magpapatuloy tayo kay Lord? I think we know our answers now. Whether the gods of the ancestors serve beyond the Euphrates and the gods of the Amorites in whose land you are living. But as for me and my household, sabi ni Joshua, we will serve the Lord. Sabay-sabay nga natin sabihin, we will serve the Lord. Yung medyo mas malakas sabihin natin, we will serve the Lord. We will serve the Lord. Kaya this is the day na kung saan you will decide. Choose this day. Are you going to serve Jesus? Are you going to fear Jesus? Are you going to choose Jesus? It's your part. It's your decision. And as my testimony, it all started noong May 2008. It's a one-day camp where I decided to accept Jesus. At sabi ko, Lord, magsiserve ako sa'yo. Tatanggapin kita sa buhay ko. Bata ako nun. 2008. And after that, naging bago yung buhay ko. Although, umattend na ako sa church. I started to attend youth camps. Parang ganyan lang ako sa inyo. Camper. Nakikinig. Minsan. Nakikinig. Minsan, hindi nagigets yung sinasabi ng speaker. Hinahanap yung magandang katabi. Same na same ang scenario. Yet last day na nung isang camp na yun. At yung activity, washing of feet. Washing of feet. At sabi nung counselor ko, feeling ko sa susunod na magkikita tayo, nagpapastor ka na. At since pangarap ko 'yun ng bata pa ako because ang daming mga pastor sa family natin, I kept it into my heart. Although hindi ko alam kung sure ako, although hindi ko alam yung gagawin ko, although hindi ko alam kung talagang tinawag ako. I wasn't sure that time. I am afraid. I have no confidence. I have no idea what to do. What I know is hindi yun delulu moment. Totoo yung nararamdaman ko na yun. To cut the long story short, again, sabi ko nga sa inyo kanina, hindi ka mag-stay sa camper. There are times sa buhay mo na talagang i-release ka ni Lord to serve. At some part sa camp natin na ginagawa nating camp, naging counselor, naging media, naging staff, naging assistant camp director, hanggang sa naging camp director ng WOL camp. Hanggang noong 2017, naka-graduate ng Bible school. But wait, there's more. After nun, pumasok pa rin sa Panginoon Bible School and praying for more. Yes, the ride was unreal. I was just a small young boy dreaming na someday magiging part din ako ng camp. Someday tatayo din ako sa harap. Someday may gagawin ako para sa iyo, Lord. I was just a small boy that time. Knowing na, Lord, may gagawin ako para sa'yo. It's not easy. Daming ups and downs sa ministry. Sa buhay. Napagod.
dumating sa point ng buhay ko na parang sabi ko, Lord, it's time para iwan ko na lang lahat. Iniwan ko yung church, iniwan ko yung leadership, iniwan ko even my own family. Because they're saying na mali yung ginagawa ko. Nag-enjoy ako, bakit pinapakilaman niyo ako? But little did I know, yung bagay na sinasabi kong mas tama kaysa maglingkod kay Lord, yun ang bagay na nagpalayo sa akin kay Lord. At yung mga tao na kinukonsider kong kaaway ko, yung life group leader ko, yung mga pastor ko, na saying na, ba't kasi nangingialam kayo, in love nga ako. Nakakaala kong kaaway ko. Yet they are the true, they are the, yung mga tao na yon, sila yung mga totoong nagmamahal pala sa akin. Na pwede ko sanang hindi maranasan yun, pero dahil makulit ako at hindi ko kayang piliin si Lord araw-araw sa buhay ko, natuto sa masakit na paraan. Pero sabi ko, ang daming ups and down. Umalis, minsan iniwan ng ministry, pero bumalik. Nilaban ng calling, na-challenge sa buhay, knowing na breadwinner ako ng family ko. Nagkukulang pero hindi nawawalan. Kinakapos pero hindi nauubusan. Kasi naniniwala ko na ang sagot sa lahat si Lord. Kaya ang sagot sa lahat ng gastos ko si Lord. Sagot ko yung utos. I started ang dami nung matagal na. I only started 2 life groups. 2 life group lang meron ako. Isa na si Cedric doon. Pangalawa si Romar. Hanggang sa naging 10, hanggang sa naging 20, hanggang sa naging 40, hanggang umabot yung network namin ng W group ko ng 90. Hindi ko sinasabing magaling ako. I know in myself na ginalingan ko naman. Pinuhos ko buhay ko, and the Lord honors that effort. Hindi ko ginagawa yan para ma-impress yung mga tao sa paligid ko. Hindi ko ginagawa yan para mapansin ako ni Pastor Renz. Pero I know in myself, I did my part. And guess what? If you're going to ask me kung uulitin ko yung mga yon, kung babalikan ko lahat ng sakit, ng mga pagod, ng mga sacrifice, ng tears, the pain, I would do that in a heartbeat. I would do that in a heartbeat. Kaya kaya kong sabihin sa atin lahat ngayon, young people, it's been a life ng dami nating ginawang pagpili. But I hope, sa oras na to, sa araw na to, we will make a decision that will have an impact sa susunod na henerasyon natin. Serve the Lord. Kasi hindi ka talo pag si Jesus ang pinili mo. Hindi ka talo pag si Jesus ang pinili mo. This is the move of God. Walang aksidente na nandito ka. Walang maliit na role sa kingdom ni Lord. Ang tanong, will you say yes? At kung medyo nakukulangan pa kayo, can we just watch this video? Tingnan natin. Panoorin natin tong video na to. Sa hanggang saan yung extent ng mga tao noon na piliin si Lord every day in their life. Into your hands I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world.
Kaya sa oras na to, pwede ba tayong tumayo? At pwede ba tayong pumikit? Yes. Serving Jesus. It's not that easy. Andun yung pain. Andun yung mga bagay na pwedeng mag-cause sa atin para mag-turn back. Andun yung mga bagay na pwedeng ipalit sa atin. Na pwedeng ipakita sa atin, mas maganda to kaysa mag-serve kay Lord. Mas masaya to kaysa mag-serve kay Lord. Andyan yung mga bagay na pwedeng humatak sa akin, sabihin, mas okay to. Again, uulitin ko, Jesus is enough. At mahal ka ni Lord. At mahal ka ni Lord. This is the move of God. Walang aksidente na nandito ka. Walang aksidente na napasama ka sa camp na to. Walang maliit na role sa kingdom ni Lord. The God of time has your past, your present, and your future. Then choose this day, young people. Let's clear this now. Katulad ng ginawa ni Joshua, katulad ng tinanong ni Joshua, choose this day for yourself. Magdesisyon ka ngayon. Last day na ito ng camp. Next nito, nasa labas na tayo. Back to the same place, same people we know. Question, what are we still? Are we still the same person they knew once? O bago na tayo kasi binago tayo ni Lord? Young people, this world is looking for those people na gustong mag-serve kay Lord. At isasaturate ang kanyang pamilya, kaibigan, school. Kasi ang mundo, they are looking for us. They are waiting for us. Now sa oras na to, start to talk to the Lord. Sabihin mo, Lord, I want to serve you, Lord. I want to choose you, Lord. I want to serve you, Lord, sa kahit anong paraan. Pipiliin kita, mamahalin kita, uunahin kita. Lord, matatakot ako sa iyo in a sense na hindi ko nagagawin yung mga bagay na mali. Lord, pipiliin kita araw-araw sa buhay ko. Araw-araw sa buhay ko, Lord. Come on, talk to the Lord sa oras na to. Again, we are not called to ask. We are called to obey, to do the will of God, to have compassion for others, to love people, and decide to serve Jesus. Serving Jesus is not easy. Some other people think it's not that easy. Hindi ka neutral. Hindi mo pwede sabihin na pwede ako dito. No! Araw-araw may pipiliin ka. At kung hindi si Lord ang pipiliin mo, may iba kang pipiliin. Kaya sa oras pa lang na to, magdesisyon ka na. Pangarapin mo yung pangarap ni Lord sa buhay mo. Again, this is not whether you like it or not. This is all about serving Jesus. Kaya sa oras na to, kausapin mo si Lord. Come on, simulan mong umiyak, simulan mong lumapit sa Lord. Simulan mong ilapit ang sarili mo, simulan mo sabihin, Lord, magpapagamit ako sa iyo. Lord, simula ngayon, Lord, pipiliin ko na kita. Simula ngayon, Lord, uunahin na kita. Come on, kung wala kang nakikita, sabihin mo, Lord, right now, palinawin mo ang mata ko para alam ko kung ano yung gagawin ko para sa iyo. Come on, dinedisturb ni Lord ang puso mo sa oras na to. Come on, just talk to the Lord. Just talk to the Lord. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot na ibigay ang sarili mo. Huwag kang matakot na maging seed sa church mo. Huwag kang matakot na maging seed sa bansa na to. Huwag kang matakot na maging seed sa W group mo. Huwag kang matakot na maging seed sa campus mo. Huwag kang matakot na maging seed sa pamilya mo. They need you. Hallelujah, Jesus. Come on, the Lord is talking to you right now. The Lord is telling into your heart na tinatawag kita. I am calling you. I am choosing you. Come on. Hallelujah, Jesus. Christ is my firm foundation. Come on. Hallelujah, Jesus. The rock on which If you want to follow Christ, deny yourself. Ang daming buhay ang naghihintay sa labas.
They are waiting for you to roar, to preach, to speak up, to rise up. Joshua's! You have to fight for your generation. Hallelujah! And the Lord is calling you right now. The Lord is calling you now. It's about time to decide. It's about time to decide, young people. It's about time to decide. Come on, just talk to the Lord. Hallelujah, Jesus. Matatapos na tayo. Matatapos na ang camp. It's about time to say, yes, God, here I am. Send me. Hallelujah. So why would he fail now? Tapos na tayo dahil may gagawin ka na. Dahil hindi ka na uupo. Dahil magpapagamit ka na kay Lord, kapatid. Itodo mo na. Matatapos na tayo, wag ka nang magtira. And now, this is the day. Linawin na natin to. Anong gagawin mo? Maglilingkod ka ba talaga o hindi? Mag-aayos ka ba talaga o hindi? Magpapatuloy ka ba talaga o hindi? Mamahalin mo ba talaga si Lord o hindi? It's your time to choose, mga kapatid. It's about time. Si Lord na ba ang pipiliin natin o yung ibang bagay pa din? Choose this day. Now, I want to challenge you. Ikaw yung tao na tinatawag ni Lord. Ikaw yung tao na sinasabihan ng Panginoon, Lord, na you will serve. Magsaserve ka. Kung ikaw yung tao na nagsasabi, Lord, gusto kong mag-serve sa'yo. Lord, gusto kong maging seed para sa church. Lord, gusto kong maging seed para sa campus ko. Lord, gusto kong maging seed para sa pamilya ko. If you're that person na nagsasabi, Lord, magpapagamit ako sa'yo, in a count of 3, hindi ka maglalakad, pero tatakbo ka dito sa harap at sasabihin mo, Lord, yes! Mamahalin kita. Lord, yes, pipiliin kita. Lord, yes, magsuserve ako sa'yo. Lord, my answer is yes. If that is your answer kay Lord, ready yourself. I said 1. Tatakbo ka dito sa harap. Ibibigay mo yung buhay mo kay Lord. 2. Are you ready? The Lord is ready. 1, 2, 3, come on! Come on! Start to bow down to God! Come on! Hallelujah! Hallelujah! Come on! Cry out to the Lord! Cry out to the Lord! Cry out to the Lord! Decide for yourself! Lord, magpapagamit ako sa'yo! Hallelujah! Come on, magpapagamit ako sa'yo, Lord God. Come on! Cry out to the Lord. Hindi ka na iiyak dahil sa kasalanan. Iiyak ka na kasi gusto mo nang magpagamit kay Lord. Come on! You're saying yes to God. You're saying yes, God. Come on, cry like never before. I'll put my faith in Jesus. Sabi mo, Lord, kikilos na ako. Lord, magpapagamit na ako. Lord, magpapagamit na ako sa'yo. So why would he fail? Itodo mo na. Christ is my firm Matatapos foundation. na tayo. Itodo mo na, The kapatid. rock on which I stand. When everything Hallelujah. around me shaking. Come on. I've Hallelujah, Jesus. never been more glad that I put my faith in Jesus. 'Cause He's never let me down. Hallelujah, Jesus. Through generation. Hallelujah, Jesus. Come on. So why would Come on, He just talk to the fail Lord. now? Christ Cry is out to my God. firm foundation. Cry out to the Lord. The rock
on which The I Lord is stand. calling you right now. Everything around me The Lord is shaking. choosing you right now. I'll never The Lord is wait sending for you that. right now. I put my faith He is in sending you to Jesus. speak, to preach, to He's roar, never to let stand, me to down. rise up. Faithful through Hallelujah. generation. So why would he fail now? Pero hindi ganun kadali. Hindi mo kaya pag ikaw lang. Hindi mo kaya pag sarili mong lakas lang. Mahihirapan ka, mapapagod ka, masasaktan ka, mauubusan ka ng lakas. But this time, we have a helper. We have a helper. We have someone na nananalangin para sa atin. We have someone na nagiging helper natin. Kaya sa oras na to, tanggapin mo ang lakas na nanggagaling sa Panginoon. Tanggapin mo ang lakas na nanggagaling sa banal na Espiritu. As we honor the Holy Spirit right now. Again, yes, nakakapagod, nakaka-intimidate ang mga gagawin natin para kay Lord. But I tell you, with the power of the Holy Spirit, nothing is impossible. Nothing is impossible. Tandaan po natin, hindi nagjo-joke si Lord. Tinatawag ka ng Panginoon at ngayon palalakasin ka ng Lord. In a count of 3. In a count of 3. You will start, okay, na natanggapin ang lakas, ang power, ang anointing na nagmumula sa Panginoon. In a count of 3, you will give your best shout to the Lord. You will give your best cry to the Lord. And the Lord will fall into this place and He will strengthen you. He will empower you. He will empower you with the power that comes from the Holy Spirit. Ready yourself. Ibigay mo na. Itoto mo na. Isagad mo na. Uuwi na tayo. I said 1. Ready yourself, Joshua's. Fight. Rise up. 2. Give your best to the Lord. 1, 2, 3. Hurarasika. Come on. Hallelujah. My house was Hallelujah, built Jesus. on you. Pinababa ni Lord yung anointing niya sa'yo. Hallelujah, Jesus. Come on. Hallelujah. Come on. Receive His power. Receive His heart. Receive. Hallelujah. I'm gonna make Hallelujah, it Jesus. through. Hallelujah, Jesus. Rain, Hallelujah, rain, rain. My house was built on you. Hallelujah, Jesus. I'm safe with you. Come on. I'm gonna The Lord's make not it done yet. through. The Lord is not done yet. Come on. With you, my house was built on you. I'm Hallelujah. safe with Hallelujah, you. Jesus. I'm gonna make it through. Baka meron din dito na pagod o sumuko, na discouraged sa buhay. Nawalan na nang nakikita sa tao. Wala na nang nakikita. But right now, it is your time to dream something for your campus. To dream something sa family mo. Start to dream for your family. That someday, sama-sama kayong mananalangin at mag-worship kay Lord. Come on, start to pray for them. Can you start to pray for your campus, for your friends, for your workplace, for your family? Come on. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord.
Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Jesus. I want you to remain in the atmosphere of worship. The Lord is not yet done. Siguro, di mo rin alam kung anong gagawin, kung paano sisimulan. Pero let me just tell you this. Tiwala si Lord sa'yo. Kung may walang nagtiwala sa'yo, kung walang naniwala sa'yo, naniniwala sa'yo si Lord. And right now, I want to officially welcome you in the field of the ministry. As the pastor of the church, we, as the pastor of the church, we would like to welcome you in the ministry. Hindi to madali. Mahirap to. May mga bagay na dapat isuko. May mga bagay na dapat talikuran. May mga bagay na dapat kahit gusto mo pa, hindi mo nagagawin. But because we love the Lord, but because we love to serve the Lord and to be used by the Lord, no matter what, we will follow and answer His call. Alam ko, some of you are already in the ministry, but today, it's an official. We welcome you in the ministry. I will call Pastor Fem, Pastora Elaine, Pastor Ariel on my side. We would like to embrace you as a gesture of welcoming you in the ministry. So kung handa ka na natanggapin to, I want you to stand up and come to this. Just embrace these people in the front of you as a gesture that you are also accepting the task to serve the Lord. You can open your eyes. Pwede kang tumingin sa harap. Come on. If you are ready, just come. Embrace this pastor. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. And we're welcoming you as a gesture na you are welcome in the ministry.
Sige, yung mga staff dyan na gustong lumapit, just count. Counselor. Just count. Baka gusto nyo din. Counselor, yung mga staff dyan. Just, I know it's late, but there's no too late. So why would he fail now? Christ is my firm foundation. It's a rock on which I stand. Everything around me shaking. Never been more glad to put my faith in Jesus. He's never let me down. He's faithful through generations. So Amen. Sige, upo tayo lahat. O, Noeli, lapit ka na. Huwag ka naman, boy. O, Red, lapit na kayo. Sige pa, nandyan. Just come. Let's serve the Lord again together. You will never be alone. I'll support you. Mahirap sa ministry. Kaya mo magpapala mo. Amen. Sige, palakpakan natin si Lord. We will do it for the Lord, for God's glory alone. Come on. Can you say hallelujah? Can you just shout hallelujah? Hallelujah! Thank you, Lord. The journey is not easy. It's challenging. It's hard. But Lord, gagawin po namin. Kasi Ikaw yung tumawag, Ikaw yung nagdala sa amin. Mahirap, masakit. Pero Lord, lahat ito, worth it. Magiging maayos, magiging okay. Kasi sa dulo nito, hindi kami nag-iisa, sasamahan mo kami. So salamat po, Panginoon. Maglilingkod kami sa iyo, pipiliin naming mahalin ka, igalang ka, piliin ka sa buhay namin at paglingkuran ka, Panginoon. Salamat po. Sa iyo po lahat ng papuri, ng pasasalamat sa pangalan ni Jesus. And everybody will say, Amen and Amen and Amen and Amen. Come on, the best clap offering to God.